Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa pinakamalalaking pagnanakaw sa kasaysayan ay hindi nangyari sa pelikula, kundi sa totoong buhay? Mga kriminal na nakapasok sa mga vault na halos imposibleng mabuksan. Mga sindikatong pinahinto ang buong syudad para lamang manakawan ng isang truck. Mga magnanakaw na naghukay ng tunnel sa loob ng ilang buwan, nagkunwaring mga pulis, o kaya ay nagpabuhos pa ng pera mula sa langit para makatakas. Hindi ito mga alamat. Totoong mga heist ito na pinaplano na parang operasyon ng militar, isinagawa sa loob lang ng ilang minuto at sa maraming kaso hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ngayong araw, sisisirin natin ang ilan sa pinakamatindi, pinakamatalino at pinaka-unbelievable na mga nakawan na naisagawa ng tao. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Great Train Robbery, United Kingdom. Alas 3 ng madaling araw, August 8, 1963, isang Royal Mail train ang bumibiyahe mula Glasgow papuntang London. Sa loob ng pangalawang carriage na tinatawag na High Value Package Coach, daan-daang mailbags ang puno ng pera at handa ng ide-deliver. Pero may paghintong mangyayari na wala sa schedule ng tren. Habang papalapit ang makina sa Sears Crossing, nakita ng driver ang pulang signal light. Agad niyang inapakan ang preno. Sinubukan ng assistant na tawagan ang susunod na istasyon, pero putol na ang linya ng telepono. Biglang may mga lalaking nakamaskara na sumakay sa tren. Hinablot nila ang assistant at binalaan ito na kapag sumigaw ka, kikitilin kita. Sinubukan namang lumaban ng driver, pero pininsala siya ng isa sa mga magnanakaw sa ulo gamit ang bakal na pamalo. Kasabay nito, pinasok ng grupo ang carriage na may lamang pera. 4 na postal workers ang nagtangkang pumalag, pero mabilis silang dinaig, pininsala, tinalian at binusalan. Pinagplanuhan ng gang ang lahat. Pinutol nila ang mga linya ng telepono, sinabotahe ang signal system at malinaw na milyon-milyon ang target nila. Pero may isang problema. May dala silang retiradong train driver para paandarin ang makina, pero natulala ito. Hindi niya maintindihan ang modernong brake system ng tren. Dahil dito, isa na lang ang natitirang option. Piliting paandarin ng pinsaladong Royal Mail driver ang tren. Kahit may pinsala, dahan-dahan niyang pinatakbo ang tren papunta sa Brydego Bridge. Doon naghihintay ang iba pang miyembro ng gang kasama ang convoy ng mga truck na parang pang-militar. Bumuo sila ng human chain habang ipinapasa ang mga mailbag na puno ng pera mula sa tren papunta sa mga sasakyan. Pagsapit ng alas 3:30 ng madaling araw, mahigit 120 bag na ang nakuha nila. Sa loob nito, 2.6 million pounds. Katumbas ng mahigit 70 million pounds ngayon. Matapos itali ang crew ng tren, mabilis na tumakas ang gang sa dilim ng gabi. Iniisip na naisagawa nila ang perpektong krimen. Samantala, halos 50 pang postal workers sa ibang carriage ang walang kaalam-alam sa nangyari. Tumungo ang gang sa kanilang safe house sa Leatherslade Farm. Nagsimula silang bilangin ang pera, pero hindi nagtagal ang kanilang selebrasyon. Kumalat na ang police bulletin. Lahat ay naghahanap ng mga truck na kulay militar. Sinubukan pa ng isang magnanakaw na pinturahan ng dilaw ang isang sasakyan, pero kinapos siya sa pintura. Unti-unting nabuo ng mga pulis ang puzzle. Isang maliit na detalye lang, tulad ng pag-alala ng isang postal worker sa 30 minuto rule, ang nagturo sa kanila na malapit lang ang pinagtataguan ng gang. Nang maramdaman ng grupo na hindi naligtas ang lugar, nagsimula silang umalis, paisa-isa gamit ang mga pekeng pangalan. Kinabukasan, mukhang abandonado na ang farm, pero isang magsasaka sa malapit, matapos marinig ang tungkol sa reward, ang nagsumbong sa pulisya nang halughugin ng mga autoridad ang farmhouse para silang nakatagpo ng jackpot ng ebidensya. Mga mailbag, sasakyan, kagamitan, sinunog na pambalot ng banknotes at daan-daang fingerprints. May fingerprints pa na nga sa Monopoly board na ginamit ng mga magnanakaw habang naglalaro gamit ang ninakaw na pera. Ang akala nilang perpektong nakawan pero bumagsak dahil lang sa isang hindi perpektong taguan. Ilang araw lang ang lumipas, sunod-sunod na ang pag-aresto. Nagkaroon ng roadblocks sa iba't ibang lugar habang hinahabol ang gang sa buong London. May ilan na nahuli habang nagbabayad ng renta gamit ang ninakaw na pera, habang ang iba naman ay hinabol pa sa mga bubong ng gusali. Kung tutuusin, halos perpekto ang mismong pagnanakaw, pero ang pagtakas nila, magulo, minadali, at simula pa lang ng kanilang pagbagsak. Kaya kung nag-e-enjoy ka sa matinding kwentong ito, siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang notification bell dahil ang susunod na heist ay mas malala pa rito. The Antwerp Diamond Heist, Antwerp, Belgium.
Kilala bilang Diamond Capital of the World ang Antwerp, Belgium. Libo-libong karats ng diamante ang dumadaan sa lungsod na ito araw-araw at sa sentro ng lahat ay ang Antwerp Diamond Center, isang fortress ng kayamanan kung saan nakaimbak ang ilan sa pinakamahalagang diamante sa buong mundo. Pero noong 2003, may nangyaring insidente na yumanig sa mundo ng seguridad habang buhay. Sa loob ng vault, mahigit $100 million na halaga ng diamante ang nakatago sa likod ng napakakapal na bakal. At hindi ito ordinaryong vault. Mayroon itong mahigit 100 layers ng security. Ang mga laser sensor ay kayang makadetect kahit ang pinakamaliit na galaw. Ang mga magnetic lock ay nangangailangan ng mga code na nagbabago kada ilang oras. Ang mga sahig na pressure sensitive ay kayang makaramdam kahit isang hakbang lang. At ang mga guwardiya ay umiikot sa bawat hallway, binabantayan ang mga CCTV camera na parang hindi natutulog. Karamihan ng tao hindi man lang magtatangkang pasukin ito. Pero isang grupo ng mga highly skilled na magnanakaw ang hindi lang nagtangka, kundi talagang pinaghandaan ito. Sa loob ng maraming buwan, pinag-aralan nila ang gusali, ang mga guwardiya, pati na ang ugali ng mga empleyado. Binuo nila ang mapa ng bawat hallway, bawat lock at bawat security system. Alam nila kung kailan umiikot ang mga guwardiya at kung kailan pinaka-sensitive ang mga alarm. Hindi sila pabigla-bigla, mga profesional sila. Nang dumating ang gabi ng pagnanakaw, kailangang perpekto ang lahat. Dahan-dahang pumasok ang mga magnanakaw na parang anino. Nilagpasan nila ang mga security system gamit ang mga tool at kakayahang tila imposible na disable ang mga alarm, naiwasan ang mga kamera, nalusutan ang mga laser sensor at narating nila ang vault. Isa-isa nilang binuksan ang mga lock na itinuturing na hindi nabubuksan. Sa loob lamang ng ilang oras, naubos nila ang laman ng vault. Mga diamante na may halagang $100 million. Walang kahit isang gwardiya ang napinsalaan, walang alarm na tumunog, at nang mawala sila sa dilim ng gabi, parang hindi kailanman nagalaw ang vault. Ang sumunod na nangyari ay mas nakakagulat pa kaysa sa mismong pagnanakaw ang aftermath. Nalito ang mga awtoridad, isang robbery sa lugar na itinuturing na impenetrable. Naglunsad ang Belgium ng isa sa pinakamalalaking investigasyon sa kasaysayan. Kinuwestiyon ng mga empleyado, sinaliksik ang buong lugar at inisa-isa ang black market para sa posibleng bakas. Pero bawat lead ay nawawala. Walang fingerprints, walang CCTV footage, walang solid na ebidensya. Parang bigla na lang naglaho ang mga diamante. Sa paglipas ng mga taon, may ilang miyembro ng grupo ang nahuli dahil sa ibang kaso. Pero ang karamihan ng mga diamante ay hindi na kailanman na-recover. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang Antwerp Diamond District. Naging alamat ang heist, hindi lang dahil sa laki ng ninakaw, kundi dahil sa sobrang galing at tapang ng planong ginawa, itong parang imposibleng bagay na naging napakadali. At hanggang ngayon, iisa pa rin ang tanong ng marami. Paano nila talaga nagawa iyon? At nasaan na ang mga diamante ngayon? The Isabella Stewart Gardner Museum Theft. Madaling araw ng March 18, 1990 sa Boston, Massachusetts. Tahimik ang lungsod, wala ang ingay ng araw at ang katahimikan ay halos nakakatakot. Parang kahit ang pinakamaliit na tunog ay umaalingaw-ngaw. Sa loob ng Isabella Stewart Gardner Museum, abala ang mga security guard sa kanilang karaniwang pag-ikot, walang kamalay-malay na ang kasaysayan ay malapit ng mabago. Dumating ang dalawang lalaki na nakasuot ng unipormeng pulis ng Boston. Mukha silang opisyal, mahinahon ang kilos, at kapani-paniwala ang kwento. Sinabi nila sa mga guwardya na may nagaganap na aberya sa labas at kailangan nilang inspeksyonin ang museo. Dahil sa tiwala sa uniforme, agad na pumayag ang mga guwardya. Ngunit pagkapasok sa loob, biglang nagbago ang lahat. Gamit ang pagkakataon, iginapos ng mga impostor ang mga guwardya at ikinulong sa basement ng museo. Mula roon, nagsimula silang pumili ng kanilang mga target. Hindi sila basta nagnakaw ng walang plano. Alam nila eksakto kung aling mga obra ang pinakamahalaga, bihira, hindi matutumbasan at hindi na mapapalitan. Sa loob ng 81 minuto, mahinahong naglakad ang mga magnanakaw sa loob ng museo habang isa-isang kinukuha ang 13 piraso ng sining. Kabilang dito ang mga obra ni Vermeer, Rembrandt at Degas. May ilang painting pa nga na pinutol mismo mula sa frame para madaling madala. Pagkalipas ng halos 1 oras at mahigit 20 minuto, natapos ang lahat. Nang makawala ang mga guwardya, huli na ang lahat. Wala na ang mga magnanakaw, parang naglaho sa dilim ng gabi.
Tinatayang aabot sa $500 million ang halaga ng mga ninakaw ngayon, pero para sa mga eksperto, mas malaki pa roon ang tunay na pagkawala dahil ang mga obra na iyon ay hindi na mapapalitan kailanman. Pagkatapos ng krimen, nagulantang ang Boston. Naglunsad ang FBI ng isa sa pinakamalalaking imbestigasyon sa kasaysayan ng sining. Kinwestiyon ang mga kolektor, kriminal at maging mga dating empleyado ng museo. Ngunit lumipas ang mga dekada, walang malinaw na lead. May mga sospek na lumitaw at nawala, mga tip na nagbigay pag-asa pero nauwi sa wala at mga bakas na hindi nagtuloy sa kahit anong resulta. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang mga ninakaw na obra. Sa loob mismo ng museo, makikita pa rin ang mga walang lamang frames, tahimik na alaala ng isang krimeng hindi malutas. Ang dahilan kung bakit naging alamat ito ay hindi lang dahil sa laki ng halaga, kundi sa tapang at linis ng pagkakagawa. Mga taong nagkunwaring pulis, gumana sa gitna ng gabi, at nakatakas ng walang bakas. Hanggang ngayon, nananatiling isa ito sa pinakamalaking art mystery sa mundo. Sino ang kumuha ng mga obra at nasaan na ang mga ito ngayon? The Bangko Sentral Burglary, Brazil. Madaling araw ng August 2005 sa lungsod ng Fortaleza, Brazil. Sa isang tahimik na residential na kalye, walang kahinahinala sa isang simpleng bahay. Pero sa loob nito, isang grupo ng kriminal ang tahimik na nagtatrabaho sa loob ng ilang buwan, naghahanda para sa isa sa pinaka-audacious na bank heist sa kasaysayan. Hindi sila ordinaryong magnanakaw, umupa sila ng bahay sa ibabaw mismo ng Bangko Sentral Vault at doon sila gumawa ng lihim na plano. Sa loob ng maraming buwan, naghukay sila ng tunnel na may habang 78 metro, tuwid, maayos at reinforced. Lahat ito ginawa ng hindi nahahalata ng mga kapitbahay. Ang tunnel ay halos parang engineering project. May ilaw, ventilation at maging rail tracks para sa mabibigat na sako ng pera. Araw-araw, palihim nilang inaalis ang lupa at debris para walang makahalata. Pagdating ng takdang gabi, kumilos na sila. Binutas nila ang vault ng Bangko Sentral at nalusutan ang mga alarm at security system na kayang pigilan ang karamihan ng kriminal. Sa loob, dahan-dahan nilang kinuha ang mga sako ng pera, mahigit $70 million na lahat nakaayos na bundles ng Brazilian reais. Isa-isa nilang dinala ang mga ito pabalik sa tunnel, papunta sa kanilang getaway vehicles. Tahimik, organisado, parang operasyon ng militar, walang napinsalaan, walang bakas ng fingerprint. Walang malinaw na ebidensya maliban sa 78 metrong tunnel na parang multong daanan papunta sa vault. Sa loob lamang ng ilang oras sila ay nawala na. Sa mga sumunod na investigasyon, nagkagulo ang mga otoridad. Naglunsad ang Brazilian Police at Federal Investigators ng malawakang manhunt. Sinuri ang bawat detalye ng tunnel, bawat kalye, bawat posibleng lead. Pero kahit daan-daang sospek ang tiningnan, karamihan ng pera ay hindi na nahanap. May maliit na bahagi lang ang na-recover makalipas ang ilang taon. Kadalasan mula sa mga maliliit na kriminal na hindi man lang alam ang pinagmulan ng pera. Ang Bangko Sentral Burglary ay naging alamat. Isang nakawan na parang imposible sa papel pero naisakatuparan dahil sa pasensya, disiplina at engineering brilliance. Hanggang ngayon, ito ay naaalala bilang isang heist kung saan nanalo ang talino laban sa puwersa. At isang grupo ng mga mukhang ordinaryong tao ang nakatakas na may dalang tens of millions habang ang mundo ay naiwan sa gulat at pagtataka. The Hatton Garden Heist, London, United Kingdom. Pasko ng pagkabuhay noong 2015 sa London. Tahimik ang lungsod, karamihan ng negosyo sarado at ang mga tao ay nasa bakasyon. Pero sa gitna ng Hatton Garden District, isang lugar na kilala sa pinakamahalagang safe deposit vaults sa UK, may isang grupo ng mga lalaking nasa edad 60s at 70s na naghahanda para sa isang pagnanakaw na yayanig sa buong mundo. Hindi sila mga baguhang kriminal. Sa halip sila ay mga veterano, mga taong may dekada ng karanasan sa burglary at heists. Karamihan sa kanila ay matagal nang retired, pero ang kanilang kaalaman sa krimen ay hindi kailanman nawala. Gamit ang karanasang iyon, binuo nila ang isang planong pasukin ang Hatton Garden Safe Deposit Company sa mismong long holiday weekend, kung kailan mas konti ang security at wala ang karamihan ng staff. Sa gabi ng operasyon, hindi nila ginamit ang brute force, walang biglang pagsabog ng pinto, walang gulo. Sa halip, dahan-dahan at maingat na plano ang lahat, na-disable ang mga alarm system, na-manipulate ang mga lock, at ang mga mabibigat na bakal na gate na dapat sana ay hindi mabubuksan ay naiangat nila gamit ang kaalaman at diskarte. Ang pinakakritikal na sandali ay nang magsimula silang mag-drill sa 50 sentimetro kapal na concrete wall ng vault.
Isang trabaho na nangangailangan ng matinding pasensya, precision at oras. Pagkatapos ng maraming oras ng tahimik na pagbutas, nabuksan ang daan papasok. Sa loob, libo-libong safe deposit boxes ang nakaayos, puno ng alahas, pera, ginto at mga bagay na may sentimental at financial value na iningatan ng mga tao sa loob ng maraming dekada. Isa-isa nilang binuksan ang mga kahon, maayos, systematic at walang gulo. Habang ginagawa ito, milyon-milyong pounds ang unti-unting nawawala, habang ang buong operasyon ay halos walang iniwang bakas. Nakakamangha, hindi sila mukhang eksperto sa krimen sa panlabas na anyo. Mga matatandang lalaki lang sila, pero sa loob ng vault, gumagalaw sila ng parang mga taong kalahati ng edad nila. Mahinahon, mabilis at eksakto. Pagsapit ng Easter weekend, nakalabas na ang grupo. Tinatayang nasa 14 million pounds ang kanilang nakuha at parang bula silang naglaho sa lungsod. Pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Naglunsad ang London Police ng isa sa pinakamalalaking investigasyon sa kasaysayan ng lungsod. Gumamit sila ng CCTV footage, forensic analysis at libu-libong tips mula sa publiko. Sa kabila ng maingat na plano ng gang, may mga maliliit na pagkakamali silang naiwan, mga bakas na kalaunan ay nagdala sa kanila. Isa-isa silang natukoy at sa loob lamang ng ilang buwan, marami sa kanila ay naaresto. May ilang bahagi ng ninakaw na yaman ang na-recover, pero malaking bahagi nito ay hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Ang Hatton Garden Heist ay naging alamat hindi lang dahil sa laki ng ninakaw, kundi dahil sa kung sino ang gumawa nito. Isang grupo ng matatandang lalaki, mga dating kriminal na ginamit ang karanasan, pasensya at talino para makagawa ng isang perfect timing na pagnanakaw. Isang patunay na minsan, hindi lakas o kabataan ang panalo, kundi karanasan at diskarte. The Brazil Armored Truck Heist, São Paulo, Brazil. Isang ordinaryong umaga sa São Paulo, Brazil, tahimik ang mga kalsada, normal ang daloy ng trapiko at walang senyales na may kakaibang mangyayari. Pero sa isang iglap, magbabago ang lahat. Biglang lumitaw ang napakaraming armadong lalaki, nakasuot ng military-style uniforms, sakay ng mga sasakyang tila galing sa digmaan imbes na sa lansangan ng syudad. Hindi ito basta grupo ng kriminal, mukha silang isang organisadong hukbo. Ang target nila ay mga armored trucks na may dalang milyon-milyong pera at ang kanilang plano ay nakakagulat na sistematiko at perpektong isinagawa. Sa loob lamang ng ilang minuto, sinimulan nilang harangan ang mga highway at pangunahing kalsada gamit ang mga truck, sasakyan at maging mga motorsiklo. Biglang napahinto ang mga motorista, nagkagulo ang mga tao, may mga nagtatakbuhan, may mga nagtatago at may mga hindi makapaniwala sa nangyayari. Parang biglang naging war zone ang lungsod. Gumagalaw ang mga magnanakaw na parang sanay sa digmaan. May komunikasyon sila sa radyo, coordinated ang bawat galaw, at kontrolado nila ang daloy ng trapiko na parang sila ang may-ari ng lungsod. Kahit sinong sumubok pumigil, posibleng madamay sa karahasan. Hanggang sa dumating ang mga armored trucks, walang kaalam-alam na sila na ang susunod na target. Sa loob ng ilang sandali, sinugod ng mga armadong lalaki ang mga truck. Gumamit sila ng power tools para buksan ang mga reinforced compartments. Sinubukan ng mga security guards na lumaban, pero agad silang napalibutan. Hindi na ito simpleng hold-up, isa itong coordinated assault. Isa-isang kinuha ang mga cash bags mula sa armored trucks at mabilis na isinakay sa mga getaway vehicles. Ang buong operasyon ay natapos sa loob lang ng ilang minuto. Bago pa makaresponde ang pulis, nawala na ang grupo. Naglaho sila sa masalimuot na kalsada ng São Paulo na parang multo. Ang naiwan na lang ay usok, trapiko na nakabara at mga taong shock pa rin sa kanilang nakita. Nang dumating ang mga autoridad, inilarawan nila ang eksena bilang purong kaguluhan, mga sasakyang abandonado, kalsadang sarado, at mga saksi na hindi pa rin makapaniwala na nangyari ang lahat sa totoong buhay. Sa kabila ng malawakang investigasyon, maraming miyembro ng grupo ang nakatakas at ang malaking bahagi ng perang ninakaw ay hindi na rin na-recover. Ang Brazil Armored Truck Heist ay hindi lang basta pagnanakaw. Isa itong operasyon na parang maliit na digmaan sa gitna ng lungsod. Isang planadong assault na isinagawa ng may military presisyon, bilis at koordinasyon. At hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakadramatic na armored truck robberies sa kasaysayan. Isang patunay na sa mundo ng krimen minsan, hindi simpleng magnanakaw ang kalaban ng batas, kundi mga organisadong puwersang parang hukbo.